وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذا كنتم تشاهدون مواد هذه القناة للمرة الأولى فلا تترددوا في الاشتراك وتفعيل الجرس لتصلكم الدروس المقبلة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sa lahat po ng mga estudyante na nakapag-enroll para sa Special Arabic Class for Beginners at sa lahat po ng mga estudyanteng nakaantabay palagi sa ating mga aralin sa channel na ito, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sa araw po na ito ay atin pong ipagpapatuloy ang ating nasimulang mga aralin patungkol sa al-huruful hijaiyah, patungkol sa Arabic alphabet. Alhamdulillah, napag-aralan po natin sa lesson 1 kung ilan po ang bilang ng Arabic alphabet at paano po bigkasin ang bawat letra or katinig mula rito. At napag-aralan din po natin sa lesson 2 ang tinatawag na al-harakat, ang mga patinig or mga vowels na ginagamit natin sa wikang Arabic. At sa lesson 3 po ay napag-aralan natin kung paano bigkasin ang bawat katinig na may kapares na patinig sa wikang Arabic. Sa araw po na ito, inshallah subhanahu wa ta'ala, ay meron po tayong bagong aralin at ito po ay patungkol sa ashkalul huruf. Ang ibig pong sabihin ng ashkalul huruf ay kung ano po ang mga hugis ng bawat letra, bawat consonants, bawat katinig na ginagamit po natin sa wikang Arabic. So kung makikita po natin, una ay nagsulat po tayo dito ng al-harf. Ibig sabihin ay kung anong letra, anong katinig, anong consonant ang ating gagamitin. Pangalawa ay naglagay po tayo ng tatlong hugis bilog sa ating whiteboard. At ang una po dito ay awwalul kalima. Ibig sabihin, paano po natin isulat ang letrang ito kapag ito ay nakalagay sa simula ng isang kalima, isang salita or isang word. Pangalawa, wasatul kalima. Ibig sabihin ay kung paano po natin siya isulat sa gitna ng isang salita o sa gitna ng isang word. At pangatlo po ay akhirul kalima. Ibig sabihin, paano po natin siya isulat kapag siya po ay nakalagay sa dulo ng isang word, sa dulo ng isang kalima. Okay? Sa dulo ng isang salita. So inshallah subhanahu wa ta'ala, sa napag-aralan po natin sa wikang Arabic, napag-aralan po natin ang Arabic alphabet at sinabi po natin na ito ay binubuo ng 28 letra, 28 katinig. Ito po ay nag-uumpisa, nagsisimula sa letrang alif at nagtatapos po sa letrang ya. So inshallah subhanahu wa ta'ala, hindi na po natin papatagalin ang ating aralin sa araw na ito at mag-uumpisa po tayo sa pinakaunang letra mula sa Arabic alphabet, mula sa huruful hijaiyah. At iyon po ang alif. At ang alif po ay ganito po ang kanyang hugis. Okay. Ang katanungan, paano po natin isusulat ang alif kapag siya ay nakasulat sa simula ng isang kalima, sa simula ng isang word? Kapag siya po ay nakasulat fi awwalil kalima, kapag siya po ay nakasulat sa pinakaumpisa ng isang salita, ng isang word, ang kanyang hugis po ay ganyan lang po, okay? Pareho lang po kung ano ang kanyang original na hugis. Pangalawa, paano po natin siya isulat kapag siya ay malalagay sa gitna or wasatul kalima? Kapag siya po ay malalagay sa gitna ng isang salita, o sa gitna ng isang kalima, sa gitna ng isang word. Okay. Kapag siya po ay nakalagay po sa gitna, okay? Kapag siya po ay nakalagay sa gitna, ang kanyang hugis po ay ganito. Okay? Ganyan po ang kanyang hugis. Ibig sabihin, ito po ay kumukonekta sa unang harf. Ito po ay kumukonekta sa
unang letra. Kaya po kapag siya ay nakalagay sa gitna, ay durugtong siya sa unang letra, kaya lalagyan po natin ito. Okay? At kapag siya naman po ay nakalagay sa hulihan o sa dulo ng isang kalima, ay ganun din po ang kanyang hugis. Okay? Ganito din po ang kanyang hugis. Ganyan po ang kanyang original na hugis. Ganyan po siya isulat kapag siya ay nakalagay sa simula, sa gitna, at sa dulo. Okay? So alam na po natin ang tatlong hugis ng tinatawag na letrang al-alif. Okay. Ito po ang kanyang original na hugis. Ito po ang kanyang hugis kapag siya ay sa simula, kapag siya po ay nakalagay sa simula ng sa simula ng word, sa simula ng isang salita o ng isang kalima, kapag siya po ay nakalagay sa gitna, at kapag siya po ay nakalagay sa dulo. Okay. Ngayon po ay dedirekta po tayo sa pangalawang letra sa wikang Arabic, at iyon po ang letrang ba. Okay? Yun po ang letrang ba, or ang kanyang tunog or ang kanyang tunog sa wikang Ingles or sa Tagalog ay B. Okay? Yung kanina, yung alif, ang kanyang tunog, ang kanyang katumbas na tunog sa wikang Tagalog ay A. Okay? Ito naman po ay ba. Ba ang kanyang pangalan sa wikang Arabic, at ang katumbas niyang tunog ay B. Ngayon, paano po natin siya isusulat kapag siya po ay nakalagay sa umpisa, sa simula ng kalima, at sa gitna ng isang kalima, at sa dulo ng isang kalima? Kapag siya po ay nakalagay sa simula ng isang kalima, ay ganito po ang kanyang hugis. Okay? Ganyan po. At isang tuldok sa kanyang ibaba. Okay? Ang original po niyang hugis ay ganito. Kapag siya po ay nakalagay sa simula ng isang kalima, ay ganito na po ang kanyang hugis. Dito po ay i-open po natin siya, bubuksan po natin dito. Aalisin po natin ang kanyang dulo at bubuksan po natin siya dito, sapagkat durugtungan po natin siya ng letra na susunod sa kanya. Okay. Ito po ang kanyang hugis kapag siya po ay nakalagay sa simula ng isang kalima. Kapag siya naman po ay nasa gitna ng isang kalima, ay ganito po ang kanyang hugis. Okay. Ganito po ang kanyang hugis, sapagkat siya po ay nasa gitna ng isang kalima. Ito po ay palatandaan na may nauna sa kanya, at ito po ang palatandaan o ang hugis na may susunod sa kanyang letra. Okay. Ito po ang kanyang original na hugis. Ito po ang kanyang simula. Ito po ang kanyang hugis kapag sa simula ng kalima. Ito po ang kanyang hugis kapag siya ay nasa gitna ng isang kalima, at ito naman po ang kanyang hugis kapag siya ay nasa dulo. Okay? Okay. Kapag siya po ay nasa dulo ng isang kalima o ng isang word, ng isang salita, ganito po natin siya isulat. Kung mapapansin niyo po, ito po ay nangangahulugan na mayroon pong nauna sa kanyang letra, at ang hugis niya po rito ay ang hugis niya po sa dulo ay kagaya po ng hugis sa kanyang original na hugis, sapagkat siya po ay nakalagay na sa dulo. Okay? Hindi na po siya nakabukas sapagkat wala na pong durugtong sa kanyang letra. Okay? So ito po ang kanyang hugis sa original na hugis ng ba, or B sa tinatawag na wikang Tagalog. At ito po ang kanyang hugis kapag siya ay nasa simula ng kalima, kapag siya ay nasa gitna, at kapag siya ay nasa dulo ng isang kalima. Okay. Ang susunod po sa kanya ay ang letrang ta. Okay? So, ang hugis po ng ba, ta, tha ay magkapareho lang po. Okay? Doon lang po sila may diferensya sa tinatawag na mga tuldok. Okay? Nagkakaiba lang ang kanilang mga hugis sa kanilang mga tuldok, sapagkat ang ba ay isa lang po ang kanyang tuldok sa ibaba, at ang ta ay dalawang tuldok sa itaas. Okay? So ang gagawin po natin
ay hindi na po natin naalisin ang buong letra. Ang gagawin po natin ay papalitan lang po natin ang kanilang mga tuldok. Okay. So, tapos na po tayo sa ba. Ngayon po ay dedirekta po tayo sa pangatlong letra sa wikang Arabic. At iyon po ang ta. Okay? Iyon po ang ta. At ang katunog po nito, ang katumbas po nitong tunog sa wikang Tagalog ay T. Okay? Or sa wikang Ingles ay T. Yan po ang kanyang original na hugis kapag siya po ay nakasulat sa simula ng isang kalima. Ay ganyan po, dalawang tuldok sa itaas. Kapag siya naman po ay nakasulat sa gitna ng isang kalima, ay ganyan po ang kanyang hugis at dalawang tuldok po. At kapag siya po ay nakasulat sa dulo ng isang kalima, ay ganyan po ang kanyang hugis. Okay? Kagaya rin po ng ta. Ngunit may dalawang tuldok sa kanyang itaas. Okay? Dalawang tuldok, kanyang original. Kapag siya ay nalagay sa simula ng kalima, sa gitna ng kalima at sa dulo ng isang kalima. Okay. Susunod po dito ay ang tinatawag na tha. Okay? Ang pangapat na letra sa wikang Arabic ay ang tha. Okay? At ang tha po ay meron po tayong tatlong tuldok sa kanyang itaas. Okay? At ang katumbas niya po sa wikang Ingles ay TH. Okay? TH po ang kanyang katumbas na tunog sa wikang Ingles. Okay, so dito, ito po ang kanyang hugis kapag siya po ay nasa simula ng isang kalima. Okay, ngunit meron lang po siyang tatlong tuldok sa itaas. Okay, kapag siya po ay nasa gitna, ay ganito po ang kanyang hugis at may tatlong tuldok sa itaas. Kapag siya po ay nasa dulo ng isang kalima, ay ganito po ang kanyang hugis at mayroong tatlong tuldok sa kanyang itaas. Okay. So, ang ba, ta, tha ay wala pong pagkakaiba ang kanilang mga hugis kapag sila ay nasa original na hugis, original na anyo, sa simula ng isang kalima, sa gitna ng isang kalima, at sa dulo ng isang kalima. Nagkakaiba lang po sila sa mga tuldok. Ang ba ay isang tuldok sa ibaba. Okay. Ang ta ay dalawang tuldok sa itaas at ang tha ay tatlong tuldok sa kanilang itaas. Okay. So, alhamdulillah, natapos na po natin ang apat na letra mula sa Arabic alphabet. Natapos na po natin ang apat na letra sa simula ng Arabic alphabet, kung ano po ang kanilang mga original na hugis kapag sila ay nakalagay sa simula ng kalima, gitna ng isang kalima, at dulo ng isang kalima. Okay. Kasunod po dito ay ang tinatawag na jim. Okay. Letrang jim. Ang original po na hugis ng letrang jim ay ganito po. Okay? At may isang tuldok sa kanyang ibaba. Okay. Ganyan po ang letrang jim at ang kanyang katumbas na tunog sa wikang Ingles ay J. Okay? J as in jar. Okay. Kapag siya po ay nakalagay sa simula ng isang kalima, sa simula ng isang word, sa simula ng isang salita, ang kanyang hugis po ay ganito. Okay? Ganyan po ang kanyang hugis at may tuldok sa ibaba. Okay, isang tuldok sa ibaba. Kapag siya po ay nakalagay sa gitna ng isang salita, ay ganito po ang kanyang hugis. Okay? Ganyan po. At may tuldok sa ibaba. Kung mapapansin nyo po, ang kanyang simula, kapag siya po ay nakalagay sa simula, ay kagaya rin po ng original. Ngunit aalisin lang po natin ang kanyang buntot. Okay? Sapagkat mayroon pa pong durugtong sa kanyang letra. Sa gitna po, ay ito po ang kanyang hugis. Ito po ay nangangahulugan na may nauna sa kanya, at ito ay nangangahulugan na mayroon pong letra na susunod sa kanya. Okay? Mayroon siyang may nauna po sa kanya at mayroon pong durugtong sa kanyang letra. Okay? Ganito po ang kanyang hugis na original. Ito po ang kanyang hugis kapag siya po ay sa simula ng isang salita, sa simula ng kalima, sa gitna ng isang kalima, at ganito po siya isulat kapag siya ay nasa dulo ng isang kalima.
Okay. Kapag sa dulo po, ay ganito din po ang kanyang hugis, ngunit ibabalik po natin siya sa kanyang orihinal. Okay. So, ganyan po ang kanyang hugis kapag siya ay nasa dulo. Ito po ay nangangahulugan na may nauna sa kanya at ibabalik po natin siya sa kanyang orihinal na anyo sapagkat wala na pong durugtong sa kanyang letra. Okay, so ito po ang letrang jim. Ito po ang kanyang orihinal na anyo. Ito po ang kanyang anyo kapag siya ay nasa simula ng kalima. Ito po ang kanyang anyo kapag siya ay nasa gitna. At ito po ang kanyang anyo kapag siya ay nasa dulo ng isang kalima. Ngayon, ang susunod po sa kanya ay ha at ang kha. Okay? Napag-aralan po natin sa mga naon nating aralin na ang jim, ha, kha ay pareho lang po ang kanilang mga anyo. Nagkakaiba din po ito sa kanilang mga tuldok. Sapagkat ang jim ay mayroon lang pong tuldok sa kanyang ibaba. Ang kasunod po niya ay ha. Okay? Ang ha po ay walang tuldok. Okay? So, aalisin lang po natin ang mga tuldok nito. Okay? Aalisin lang po natin ang kanilang mga tuldok. At ang kanyang tunog sa wikang Ingles ay okay. Ang kanya pong tunog sa wikang Ingles ay H. Okay? Ganito po ang kanyang original na anyo. Ganito po ang kanyang anyo or hugis kapag siya ay nasa simula ng kalima. At ganito po ang kanyang hugis kapag siya ay nasa gitna. At ganito po ang kanyang hugis kapag siya ay nakalagay sa dulo ng isang kalima. Okay? At ito po ang letrang ha or katumbas po nito sa wikang Ingles ay H. Okay? Ang kanya pong kasunod ay kha. Okay? Ang kanyang kasunod ay kha. At ang kha, yun po ang KH. Okay? Yun po ang KH sa wikang Ingles. At ang kha ay meron, kagaya rin po siya ng jim at ha. Ang pagkakaiba lang po nila, ang kha po ay meron siyang isang tuldok sa itaas. Okay? So, ganyan po ang kanyang original na hugis or anyo. Ganito po ang kanyang anyo kapag siya ay nasa umpisa ng kalima. Ganito po ang kanyang anyo kapag siya ay nasa gitna. At ganito po ang kanyang anyo kapag siya ay nasa dulo ng isang kalima. Okay. So, alhamdulillah, nalaman na po natin ang alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Alhamdulillah, ay natapos po natin ang 6 na letra mula sa wikang Arabic. Okay? Tapos na po tayo sa 6. Okay, maglalagay po tayo ng palatandaan. Natapos na po natin ang 6 na letra. May natira pa pong 22, okay, na letra sa wikang Arabic. Okay? Ang kasunod po ng kha, ang kasunod po ng letrang kha ay ang tinatawag na dal. Tinatawag na dal. Okay? Ganyan po ang kanyang hugis na original at ang katumbas niya pong tunog sa wikang Ingles ay D. Okay? Ang katumbas niya pong tunog sa wikang Ingles ay letrang D. Kapag siya po ay nakalagay sa simula na o sa umpisa ng isang kalima, ay pareho lang po ang kanyang hugis kung ano ang kanyang original na hugis. Pangalawa, kapag siya po ay nakalagay sa gitna, okay? Kapag siya po ay nakalagay sa gitna, ay ganito po ang kanyang hugis, okay? At kapag siya po ay nakalagay sa dulo, ay ganito din po ang kanyang hugis, okay? Bakit po ganito ang kanyang hugis kapag siya ay nasa gitna? Sapagkat ito po ay nangangahulugan na may nauna po sa kanyang letra. Ngunit ang letrang dal po ay hindi po siya pwedeng dugtungan. Okay? Hindi po siya pwedeng dugtungan. Tandaan po natin sa wikang Arabic ay meron po tayong 6 na letra. Okay? Meron po tayong 6 na letra. Ang mga letrang ito ay pwede po silang dumugtong sa ibang letra
ngunit hindi po sila pwedeng dugtungan. Okay, ano po ang mga letrang iyon? Iyon po ang alif, dal, zal, ra, zay, at panghuli po ay waw. Okay. Panghuli po ay waw. Okay. Yan po sila. Isa. Okay. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Okay. Ang anim na letrang ito po, ang anim na letra na ito po ay alif, dal, zal, ra, zay, waw. Ang anim na letra po na ito ay pwede po silang dumugtong sa ibang letra, ngunit hindi po sila pwedeng dugtungan. Okay? Tandaan po natin, pwede po silang dumugtong sa ibang letra na pwede po silang dumugtong sa 22 letters na hindi po natin nabanggit dito. At ang anim po na ito ay hindi po sila pwedeng dugtungan. Okay? Hindi po sila pwedeng dugtungan. Okay? Pwede lang po silang dumugtong. Kaya naman po kung mapapansin po natin, ang letrang dal po ay napapabilang po dito sa kanila, pwede po siyang dumugtong. Okay? Ito po ay nangangahulugan na may nauna po sa kanya. Ngunit, hindi po siya pwedeng dugtungan. Kaya po ang hugis niya po sa gitna ay kung ano po ang kanyang original na anyo. Okay? Sapagkat hindi po siya pwedeng dugtungan. Okay? So ito po ang kanyang hugis kapag siya ay nasa simula ng kalima. Ito po ang kanyang hugis kapag sa gitna ng isang kalima. At ito po ang kanyang hugis kapag siya po ay nalagay sa dulo ng isang kalima. Okay. So ito po ay hindi na po natin ito aalisin dito para hindi po natin makalimutan. Okay. So tandaan lang po natin na ang anim po na ito ay pwede po silang dumugtong, ngunit hindi po sila pwedeng dugtungan ng ibang letra. Okay. So tapos na po tayo sa dal. Ang susunod po sa kanya ay zal. Okay? Susunod po sa kanya ay zal. At ang zal po na iyon ay ang pagkakaiba lang po nila, ang zal po ay DH. Okay? Ang zal po ay DH. Okay? At saka ang dal po ay, ang dal at zal ay pareho lang po ang kanilang hugis. Ngunit ang zal po, ang DH ay meron siyang tuldok sa kanyang itaas. Okay, so ito po ang kanyang original na hugis. Ito po ang kanyang anyo kapag siya ay nakalagay sa simula ng isang kalima at kapag siya ay nasa gitna. At ito po ang kanyang hugis kapag siya ay nasa dulo ng isang kalima. Okay, so same lang po ang kanilang, pareho lang po ang kanilang mga hugis sapagkat ang zal din po ay hindi rin po siya pwedeng dugtungan. Pwede lang po siyang dumugtong at hindi siya pwedeng dugtungan ng ibang letra. Okay, ang kasunod po nito ay ang letrang ra. Okay, natapos na po natin ang dal at zal. Kasunod po dito ay ra. Ang ra po ay ganito po siya isulat. Okay, ganyan po siya isulat at ang kanyang katumbas na tunog sa wikang Ingles ay R. Okay? Ganyan po siya isulat, ganyan po ang kanyang original na anyo. At kapag siya po ay nalagay sa umpisa ay ganyan po. At kapag siya ay nasa gitna ng isang kalima ay ganito po. At kapag siya po ay nasa dulo, ay ganito po natin siya isulat. Okay? Ganito po siya isulat. Okay. So, ito po ang ra. Kung mapapansin po natin, ang gitna po niya, ito po ay nangangahulugan na may nauna po sa kanya. Ngunit, hindi po siya pwedeng dugtungan. Okay? Napapabilang po siya sa 6 na letra na pwedeng dumugtong, ngunit hindi pwedeng dugtungan. Okay, kaya naman po ay ganito po ang kanyang hugis sa gitna at sa dulo ng isang kalima. Ang susunod po sa kanya ay zay. Okay? Ang ra at zay po ay magkapareho lang po ang kanilang hugis.
At ang zay po ay may tuldok lamang po sa itaas. At ang katumbas niya pong tunog sa wikang Ingles ay Z, as in zebra. Okay? So lalagyan lang po natin ng mga tuldok sa kanilang itaas. Okay? So ito po ang zay. Ito po ang kanyang original na anyo. Ito po ang kanyang anyo kapag siya po ay nasa simula ng isang kalima, kapag siya po ay nasa gitna, at kapag siya po ay nasa dulo. So alhamdulillah, natapos na po natin ang alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zay. Okay? So natapos na po natin ang 11 letra. Okay? Okay? So, 6 plus 5. Okay, natapos na po natin ang 11 letra sa wikang Arabic. At yun po ang alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zay. Okay? 6 at 5. Natapos na po natin ang 11. Okay? May natitira na lamang po na 17 letra. Okay? So, inshallah subhanahu wa ta'ala, mapapag-aralan po natin yan lahat, kung ano po ang kanilang mga hugis kapag sila po ay nasa umpisa, sa gitna at sa dulo ng isang kalima sa araw na ito, inshallah subhanahu wa ta'ala. Ang kasunod po ng zay ay ang tinatawag na letrang sin. Okay? Ang sin po ay ganito po siya isulat. Okay? Ganyan po ang sin, at ang katumbas niya pong letra, ang katumbas niya pong tunog sa wikang Ingles ay letrang S. Okay? Kapag siya po ay nasa simula o sa umpisa ng isang kalima, ay ganito po ang kanyang hugis. Okay? Ganyan po. Pangalawa, kapag siya po ay nasa gitna, ay ganito po siya isulat. Kapag siya po ay nasa dulo, ay ganito po siya. Okay? Kapag siya po ay nasa dulo, ay ganito po siya isulat. Ito po ang kanyang original na hugis. Ito po ang kanyang hugis kapag siya ay nasa umpisa ng isang kalima, umpisa ng salita o umpisa po ng isang word. Ito po, nangangahulugan po ito na may durugtong po sa kanyang letra. Ito po ang kanyang hugis kapag siya ay nasa simula, at ito po ang kanyang hugis kapag siya ay nasa gitna ng isang kalima. Okay? Ito po ay nangangahulugan na may nauna sa kanya, at ito po ay nangangahulugan na mayroon pa pong durugtong sa kanya. Mayroon pa po siyang kasunod na letra. At sa hulihan po, ito po ang kanyang hugis. Ito po ay nangangahulugan na may nauna sa kanya, at ibabalik po natin siya sa kung ano ang kanyang original na anyo, sapagkat wala na pong durugtong sa kanyang letra. Sapagkat ito po ang kanyang hugis kapag siya ay nakasulat sa dulo ng isang letra, okay? Or ng isang kapag siya po ay nasa dulo ng isang salita or dulo ng isang kalima or word, okay? So ganito po ang kanyang hugis sa umpisa, sa gitna at sa dulo. At ito po ang kanyang original na anyo, at ang tawag po sa kanya sa wikang Arabic ay sin, letrang sin. Ang katumbas niya po sa wikang Ingles ay S, okay? Ang kasunod po nito ay letrang shin. Okay? Ang sin at ang shin ay pareho lang po ang kanilang hugis. Ngunit ang shin po ay meron po siyang 3 tuldok sa kanyang itaas. At ang katumbas niya pong tunog sa wikang Ingles ay SH. Okay? SH. So daragdagan lang po natin ng mga tig-3 tuldok. Okay? Para siya po ay maging shin. Okay, so ang shin po, ito po ang kanyang original na anyo kapag siya po ay nasa umpisa, sa gitna at sa dulo ng isang kalima, isang salita or ng isang word. Okay? Ang kasunod po nito ay sad, letrang sad. Yung makapal na S, okay? At malapit siya sa tunog na X sa wikang Ingles, okay? So nagbigay po tayo ng halimbawa, iyon po ang xylophone, okay? Xylophone, malapit po doon ang sad, okay? Ang sad po ay makapal na version ng letter S, okay? Makapal na version ng sin, okay? So ang sunod po ay sad.
So, alisin na po natin ang letrang shin. Kasunod po sa kanya ay sad. Ang sad po ay ganito po ang kanyang original na anyo. Okay? Ganito po ang sad. Lakihan po natin ng konti. Okay. Ganito po ang sad. At siya po ay makapal na S. Kaya lalagyan po natin ng kudlit. Okay? Sa bandang kaliwa. Okay? Kapag siya po ay nakasulat sa umpisa ng isang kalima, siya po ay sinusulat bilang, okay, ganyan po, okay? Ganyan po ang kanyang hugis. Okay? Ganito po ang kanyang hugis. Okay? Ganyan po. Kapag siya po ay nasa gitna, ay ganyan po siya isulat. Okay? Ito po ay nangangahulugan na may nauna sa kanya, at ito ay nangangahulugan na mayroon pong susunod sa kanya or durugtong sa kanyang letra. Kapag siya po ay nasa dulo, ay ganito po ang kanyang hugis. Okay. Ibabalik na po natin siya sa kanyang original na hugis. Okay? So, ganito po. Ganito ang original niyang anyo kapag siya ay nasa simula, sa gitna, at sa dulo. Okay? Ang susunod po sa kanya ay letrang dad. Okay? Dad. Letrang dad or yung tinatawag po nating makapal na letrang D. Okay? Makapal na letrang dal. Ang hugis po ng sad at dad ay pareho lang po, ngunit ang dad ay mayroon lang po siyang tuldok sa kanyang itaas. Okay? At ang kanyang katumbas po sa wikang Ingles ay letter D, ngunit makapal po na letrang D. At ang pamamaraan po sa pagbigkas sa kanya ay bibigkasin lang po natin ang letrang dal, ngunit maglalagay po tayo ng hangin sa loob ng ating mga bunganga. Okay. Kapag sinabi nating dal ay manipis lang po siya. Kapag sinabi nating dod, okay? Dod, ibig sabihin ay makapal po na letrang D. Lalagyan lang po natin ng hangin sa loob. Dod, dod, dod. Okay. So ito po ang kanyang original na hugis. Ito po ang kanyang anyo kapag siya ay nasa simula ng isang kalima, isang word. Kapag siya po ay nasa gitna, at kapag siya po ay nakasulat sa dulo ng isang kalima or ng isang salita or ng isang word. So ganito po ang kanyang anyo. Okay? So ito po ang letrang dad. Ang kasunod po nito ay ang letrang ta, okay? Or yung makapal na ta, okay? So natapos na po natin ang dad. Natapos na po natin ang alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zay, sin, shin, sad, dad. Okay? So 15 na po ang ating natapos. Okay? So 6, 11, daragdagan po natin ng 4. Okay, 15. May natitira na lamang po na 13 letra, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Okay, alis na po natin ang dad. Kasunod po niya ay ang letrang ta. Okay? Ang ta po ay ganito po ang kanyang original na anyo. Okay? Okay. Ganyan po isulat ang ta, at ang kanyang katumbas na tunog sa wikang Ingles ay letrang T, ngunit lalagyan po natin ng kudlit sapagkat makapal po ang pagbigas sa kanya. Ang pagbigas po sa kanya ay parang ta, okay? Letrang T, ngunit lalagyan po natin ng hangin sa loob. Ta, okay? Ta. Okay, ganun po ang pagbigas sa kanya. Ito po ang kanyang original na anyo. Kapag siya po ay nakasulat sa simula ng isang kalima, ay pareho lang po ang kanyang anyo. Kapag siya po ay nasa gitna,
ay ganito po ang kanyang anyo. Ganyan po, at may nauna po sa kanya. Okay? Okay. Ganito po ang kanyang anyo kapag siya po ay nasa gitna. Okay? So ito po ay nagre-representa, nangangahulugan po ito na mayroon pong nauna sa kanya, at ito po ay nangangahulugan na mayroon pong susunod sa kanya. Okay? Kapag siya po ay nakalagay sa dulo ng isang kalima, ay babalik po siya sa kanyang original na anyo. Okay? Ngunit maglalagay lang po tayo ng ganyan. Okay? So ito po ang kanyang original na anyo kapag siya ay nasa umpisa. Okay? Kapag siya po ay nasa umpisa, dito po lalagyan po natin ng kapag siya po ay nasa umpisa. Okay, nakaligtaan po natin. Okay, kailangan po ay meron pong ganito. Okay? Kailangan po ay meron pong ganyan kapag siya po ay nasa umpisa, sa gitna, at sa dulo ng isang kalima. Ito po ang kanyang original na anyo. Kapag siya po ay nasa umpisa ng isang kalima, ay ganito po, parang original na anyo. Ngunit maglalagay lang po tayo ng ganito sapagkat mayroon, ito po ay nangangahulugan na mayroon pong durugtong sa kanyang letra. At ito naman po ay ang kanyang hugis o ang kanyang anyo kapag siya ay nasa gitna, at ito po ang kanyang hugis kapag siya ay nasa dulo ng isang kalima. Ang kasunod niya po ay dha. Okay? Ang kasunod niya po ay dha. Yung dha po ay para po siyang DH, ngunit lalagyan po natin ng kudlit sapagkat medyo makapal po ang pagbigkas sa kanya. Lalagyan din po natin ng para po siyang dhal. Okay? Para po siyang ganito. Okay? Para po siyang dhal, ngunit lalagyan lang po natin ng hangin sa loob ng ating mga bibig. Okay? Ang pagbigas po sa kanya ay ganito po ang kanyang anyo. Meron po siyang isang tuldok sa itaas. Ang pagbigas po sa kanya ay dha, dha, dha. Okay? So, iyan po ang kanyang anyo, ang kanyang original na anyo. At lalagyan lang po natin dito ng tig-iisang tuldok. Okay? Ito po ang kanyang anyo kapag siya ay nakalagay sa umpisa, sa gitna. Okay? Ito ang kanyang anyo kapag siya ay nasa simula ng isang kalima, word or salita. Kapag siya po ay nasa gitna, at kapag siya po ay nasa dulo ng isang kalima. So, alhamdulillah, natapos na po natin ang letrang dha. Ang susunod po sa kanya ay letrang ain. Okay? Ang susunod po ay ain. Okay? Ganyan po ang kanyang original na anyo. At ang kanyang katunog po ay para po siyang ngunit medyo matapang po. So, okay? So, ang pag-explain po natin sa kanya sa mga naunang aralin ay parang hinuhugot po natin ang letrang ito. Ang kanyang pagbigas po ay okay? Ang kanyang pangalan po sa wikang Arabic ay ain. Okay? So, iyan po ang kanyang original na anyo. At kapag siya ay nasa umpisa ng isang kalima, ganito po ang kanyang anyo. Ganyan po. At kapag siya po ay nasa gitna, okay, ay ganito na po ang kanyang anyo. Ganyan po. At kapag siya po ay nasa dulo, ay ganyan po ang kanyang anyo. Okay? So ito po, ang pagsulat po sa kanya ay ganyan po. At ganyan. Tapos pabilog po siya. Okay? Ganyan. Ganyan po. Okay?
So practice lang po natin inshallah subhanahu wa ta'ala, at makukuha din po natin kung paano po siya isulat. So ito po ang ain, letrang ain. Kapag siya po ay nasa ito po ang original na anyo niya. Kapag siya po ay nasa umpisa, simula ng kalima, sa gitna ng kalima at sa dulo ng isang kalima. Ang susunod po sa kanya ay ghain, okay? Ang ghain po ay yun po yung tinatawag natin na GH, okay? Wala po siyang kapareho sa Ingles, sapagkat sa Ingles po ang ginagamit natin ay G as in goat, pero wala po tayong GH, okay? Sa Lugha Arabiya, sa wikang Arabic po ay hindi po kami gumagamit ng G as in goat. Ang ginagamit po dito ay GH, okay? Ghain, okay? Parang G as in goat po siya, ngunit meron po siyang H sa kanyang unahan, okay? Ang pagbigas po sa kanya ay ghain, okay? So ang kanyang hugis po ay parang ain lang, ngunit meron po siyang isang tuldok sa kanyang itaas, okay? Ito po ang kanyang anyo kapag siya ay nasa umpisa, sa simula ng kalima, kapag siya ay nasa gitna ng kalima, at kapag siya po ay nasa dulo ng isang kalima. Ang sunod po ay fa. Ang kanyang kasunod ay fa. Okay? Ganyan po siya isulat. At ang katumbas po nito sa wikang Ingles ay letrang F. Okay? Kapag siya po ay nakalagay po sa simula ng isang kalima, ganito po ang kanyang larawan or hugis, or ganyan po ang kanyang يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم